Hello mga karelasyon. Ilang gabi na naman ba ang ginugol mo sa pagtitig sa kisame habang tinatanong mo ang sarili mo, in love ba talaga siya sa akin o wala lang? Sa totoo lang, nakaka-stress, di ba? Kasi ang daming mixed signals, ang daming what ifs, nakakapagod hulaan kung ano ba talaga yung ipinapakita niya. Napakahirap maging detective sa isang relasyon na wala kang kasiguraduhan. Kaya tatapusin natin ang mga panghuhula na yan at pag-uusapan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang katanungan, kundi isang kasiguruhan. Kaya kung interesado ka, ibibigay ko sa inyo ang mga technique para malaman mo kung mahal ka na nga ba niya. So, kung nakaka-relate ka, manood ka. Technique number 1. Obserbahan mo ang kanyang mga kilos. O eto yung mga action over his words. Tingnan mo ang kanyang mga kilos at hindi lang nakaasa sa kanyang mga salita. Ika nga ng mga matatanda, action speaks louder than words. Madaling sabihin na mahal kita. Pero ano ang nangyayari kapag hindi kayo magkasama? Ano kaya ang ginagawa niya sa mga araw-araw? Ang lalaking nagmamahal, hindi lang siya puro pangako, kundi nagiging consistent siya sa kanyang mga ginagawa at ipinapakita sa iyo. Kapag sinabi niyang tatawag siya, tatawagan ka talaga niya. Kapag sinabi siyang pupunta siya, talagang makakarating siya. Hindi lang siya nagbibigay ng mga magagarbong mga pangako na hindi naman niya kayang panindigan. Sa halip, araw-araw siyang nagpapakita ng mga small acts of service. Ito yung tinatawag na effort. Halimbawa na lang, kapag nag-away kayo, gaano katagal bago niya ayusin? Ang lalaking mahal ka, hindi niya kayang patagalin ang tampuhan. Uunahin niya ang kapayapaan ninyong dalawa bago ang kanyang ego o pride. Kapag may problema ka, nag-e-effort siyang magbigay ng solusyon. O kahit man lang pakinggan yung mga pinanggagalingan mo nang hindi ka hinuhusgahan. Ngayon, may red flag ka na dapat mong bantayan. Ito yung inconsistency o ito yung mga bagay na pabago-bago, okay? Kapag sweet siya ngayon, tapos kinabukasan, iba na ang pakikitungo niya. Malamig na. Kapag ma-effort siya tuwing kailangan kanya, tapos nawawala siya kapag ikaw naman ang nangangailangan. Kung inconsistent siya, hindi pag-ibig ang tawag doon. Ang tawag dyan ay convenience. Tandaan, ang pag-ibig ay isang commitment na ipinapakita. Hindi lang ito isang script na binibigkas, binibitawan kapag nangangailangan. Okay? Red flag yan kapag puro na lang pabor sa kanya ang kanyang mga ginagawa at wala kang makitang benefit pagdating sa iyo. Ang relasyon ay give and take. Dalawa kayo dyan. Nagsasalubong sa gitna para maging maayos kung ano man ang meron kayong dalawa. Technique number 2. Meron siyang long-term vision. O ito na yung tungkol sa mga future ninyo. Security in the future na pag-uusapan ninyo. Ang lalaking seryoso at in love sa'yo, hindi kanya itratrato na parang seasonal lang o kaya isang limitadong offer lang. Ibig sabihin, hindi lang kayo nag-e-enjoy sa ngayon, kundi bumubuo na kayo ng future na magkasama kayo. Paano mo ito malalaman? Una, sa mga plano niya. Kapag nagkukwento siya tungkol sa mga pangarap niyang mga negosyo, meron kang space sa kwento niya.
bahagi ka doon. Kapag nag-iipon siya para sa isang malaking bagay, alam mong para yan sa inyong dalawa. Hindi niya kailangang mag-propose kaagad-agad, pero kailangang maramdaman mo na ang direksyon ng buhay niya ay kasama ka doon. Ang lalaking in love, hindi kanya hahayaan na maging option lang. Hindi mo kailangan magtanong, ano ba tayo? Ang relationship status niyo ay klarong-klaro. Ipinapakilala ka niya sa pamilya niya, sa mga taong mahahalaga sa buhay niya. Hindi yung para bang itinatago ka. Hindi po. Wala siyang secret life na pilit mong kailangang alukayin or malaman. Ang pakiramdam ng kasiguraduhan, yan ang pinakamalaking regalo ng tunay na nagmamahal. Ang mas mahalaga pa, ang lalaking in love, gusto kanyang umangat. Hindi kanya hahatakin pababa o sisiguraduhin na ikaw ay magiging dependent lang sa kanya. Sa halip, siya ang gagabay, siya ang tutulong, siya ang magiging cheerleader mo. Siya ang magsasabi sa iyo na kayang-kaya mo yan. Andito lang ako. Gagabayan kita para maabot mo ang mga pangarap mo. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa magkasama kayo. Tungkol ito sa pagpapalakas ng isa't isa para maabot niyo ang mga pangarap ninyo together. Technique number 3, ang lalim ng connection ninyo or ng relasyon. Ang lalaking in love, mahal niya ang buong ikaw. Kasama na ang mga quirks at mga weaknesses mo. Paano niya ito ipinaparamdam at ipinapakita? Simple lang. Naaalala niya ang mga maliliit na detalye. Hindi lang niya alam ang birthday mo. Alam pa niya ang mga ayaw at mga gusto mong mga bulaklak. Hindi lang niya alam ang paborito mong kape. Alam niya kung anong specific na timpla na gusto mo tuwing stress ka. Naaalala niya ang mga kwento mo noong bata ka pa at gagamitin niya yon para mapangiti ka. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pag-aalala sa mga maliliit na bagay ay patunay na siya ay nakikinig. Iniintindi ka. Siya ay may pakialam sa iyo. Hindi lang siya naghihintay na matapos kang magsalita. Nakikinig siya sa mga sinasabi mo. Ibig lang sabihin, nagmamahal siya ng may atensyon. Ang lalaking in love, iniingatan niya ang puso mo. Kahit galit siya, may pinagdadaanan siya, alam niya na mas mahalaga ang relasyon niyo kaysa sa mga tampuhan ninyo. Kung sino man ang tama o mali sa inyo. Ang tunay na pagmamahal ay nagiging maunawain at mabait sa isa't isa kahit magkaiba kayo ng opinyon, ng pananaw. 2,000 years later. Mga karelasyon, kung ang lalaki ay consistent sa kilos, kasama ka sa future plans, at naaalala ang mga maliliit na detalye ng buhay mo, congratulations! Mahal ka ng lalaki na yan. Pero kapag napakarami niyang mga dahilan, excuses, at panay inconsistent siya, at parang hindi ka sigurado sa kanya, tandaan mo, you deserve clarity and certainty. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa taong hindi sigurado sa iyo. Ngayon, ikaw naman, aling technique ang pinakatumama sa sitwasyon mo ngayon? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.